unang linggo ng Kwaresma, makikita natin na si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. 40 araw siya nag-ayuno at sa panahong siya ay nagugutom at nanghihina, doon siya tinukso. Ito ay nagpapakita na ang tukso ay dumarating sa sandali ng ating kahinaan. Kapag tayo ay pagod, gutom, sugatan at nag-iisa. Ngunit makikita natin na hindi iniwasan ni Jesus ang tukso, kundi hinarap niya ito sa pamamagitan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. 3 tukso ang inihain sa kanya, gawing tinapay ang bato upang masiyahan ang kanyang pangangailangan, magpakitang gilas upang patunayan ang kanyang pagiging anak ng Diyos, at sambahin ang Diablo kapalit ng kapangyarihan at kayamanan. Ang mga tukso ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pangangailangan, kundi sa maling paggamit ng kapangyarihan at sa paghahanap ng madali at mabilis na tagumpay. Ngunit sa bawat tukso, sumagot si Jesus gamit ang kasulatan na nagpapakita na ang kanyang lakas ay hindi sa sarili, kundi sa pakikinig at pagsunod sa Ama. Sa ating buhay, nararanasan din natin ang ganitong mga tukso. Tinutukso tayo na unahin ang mga material na bagay kaysa sa Diyos, hanapin ang papuri ng mga tao kaysa sa katapatan, at pumili ng madaling landas kaysa sa tama at katotohanan. Ang mabuting balita ngayon ay paalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-iwas sa tukso, kundi ang pagtayo ng matatag sa gitna nito. Ang salita ng Diyos, panalangin at pagtitiwala sa Kanya ay ang ating sandata laban sa anumang tukso sa sanlibutan. Ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo na pumasok sa sarili nating ilang upang maglaan ng panahon ng katahimikan, pag-aayuno at panalangin. Doon natin nakikita ang ating kahinaan at doon din natin natatagpuan ang lakas ng Diyos. Kung tutularan natin si Jesus sa kanyang katapatan at pagtitiwala, malalampasan din natin ang mga tukso ng buhay at lalagot tayo sa ating pananampalataya. Tandaan natin, ang tagumpay laban sa tukso ay hindi lamang sa pamamagitan ng pag-iwas sa kasalanan, kundi sa pamamagitan din ng malalim na pag-ibig at pagsunod sa Diyos.